pong sakit tuwing tag-ulan. Pero maaari naman itong maiwasan kung mag-iingat tayo palagi. Tama yan, kids. Sige, Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagkatuklas ng hari sa ginawang kabutihan sa kanya ni Mardukeo. Dahil sa pagbasa sa aklat ng alaala ng mga gawa sa harapan ng hari. At inisip po ng hari na bigyan ng gantimpala sa ginawa sa kanya ni Mardukeo, kaya't nakipag-usap po siya kay Aman. Oo, kaya pinayuhan siya ni Aman na bihisan ng damit hari at pasakayin sa kabayo at putungan siya sa ulo ng putong ng hari. At sa pagpatuloy ng ating kwento, basahin na natin ang karugtong sa aklat pa rin ng Esther sa 6, 7 hanggang 14. At sinabi ni Aman sa hari, sa lalaki na kinalulugdang parangalan ng hari, ay dalhan ng damit hari na isinusuot ng hari, at ng kabayo na sinasakyan ng hari, at putungan sa ulo ng putong ng hari, at bihisan, at ang kabayo ay mabigay sa kamay ng isa sa pinakamahal na prinsipe ng hari, upang bihisan kayo ng lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari, at pasakayin siya sa kabayo sa lansangan ng bayan, at itanyag sa unahan niya. Ganito ang gagawin sa lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari. Nang magkagayoy, sinabi ng hari kay Aman, ikaw ay magmadali at kunin mo ang bihisan at ang kabayo, gaya ng iyong sinabi, at gawin mong gayon kay Mardukeo na Hudyo na nauupo sa pintuang daan ng hari. Huwag magkulang ang anumang bagay sa lahat na iyong sinalita. Nang magkagayoy, kinuha ni Aman ang bihisan at ang kabayo at binihisan si Mardukeo at pinasakay sa lansangan ng bayan at nagtanyag sa unahan niya. Ganito ang gagawin sa lalaki na kinalulugdang parangalin ng hari. At si Mardukeo ay bumalik sa pintuang daan ng hari. Ngunit si Aman ay nagmadaling umuwi na tumatangis at may takip ang ulo. At isinaysay ni Aman kay Zeres na kanyang asawa at sa lahat niyang mga kaibigan ang bawat bagay na nangyari sa kanya. Nang magkagayo sinabi ng kanyang mga pantas na lalaki at si Zeres na kanyang asawa, kung si Mardukeo na iyong pinasimulang kinahulugan sa harap ay sa binhi ng mga Hudyo, hindi ka mananaig laban sa kanya, kundi ikaw ay walang pagsalang mahuhulog sa harap niya. Samantalang sila'y nakikipagsalitaan pa sa kanya, dumating ang mga kamarero ng hari at nagmadaling dinala si Aman sa pigingan na inihanda ni Esther. Matinding pananangis at kahiyan po pala ang inabot ni Aman dahil po sa mataas niya pong pagkakakilala sa kanyang sarili. Iniisip po pala ni Aman na siya po ang pararangalan ng hari. Yung po pala ay si Mardukeo ang pararangalan. Oo, kaya matinding kahihiyan ang nangyari kay Aman. Kasi masyado siyang bilib sa kanyang sarili at mataas ang kanyang pagkakilala sa kanyang sarili. Kaya kids, huwag nating tutularan yun ha. Dapat ang makita sa atin ay kapakumbabaan dahil yun ay nakalulugod sa paningin ng Panginoon. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Kawikaan sa 29 at 23. Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kanya, ngunit ang may mapagkumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. Ano po ba ang sumunod na nangyari kay Aman nang dalhin po siya sa inihandang salo-salo ni Reyna Esther? Magandang tanong yan, MJ. Sige, yan naman ang ating tutuklasin next week kung loloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong a-absent sa panonood ng Bible story. Iba't ibang sakit na maaari nating makuha sa panahon ng tag-ulan. Kaya naman ang pag-aalaga at pag-iingat sa ating kalusugan ay mahalaga. At syempre, pinakamakapangyarihan ang pananalangin sa Diyos para sa ating kaligtasan at paggaling. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Filipos sa 4 at 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay,
kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Abangan nyo at marami pa tayong pag-aaralan sa susunod kung loloobin ng Diyos. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalambutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikatin sa pagbuhos ng ulan. Ating ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagang pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman
Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Pag-aaralan sa susunod... Ay, sorry. Nagdadalaga. Kaya naman pag-aalaga at pag-iingat sa ating kalusugan ay mahalaga. Talaga. Para mas gumanda pa ang ating piece, samalit ako next week. Samalit ako next week. Diba? Sorry.